Matapos umalis si Ning-er, patuloy pa rin ang pagkainis ni Yan Tang dahil sa pangyayari. Kaya nang makita ito ng ating bida, naglakad na rin siya paalis. Ngunit bago pa man siya makalayo, tinanong siya ni Yan Tang kung talaga bang maliligtas ni Ning-er ang kanyang pamilya kung babalik siya doon. Nagsaad naman ang ating bida na oo, ngunit panandalian lamang ito. Ipinaliwanag ng ating bida sa kanya na sa oras na magamit na ng Yuming Valley ang katawan ni Ning-er bilang kanilang human furnace. Tiyak na papatayin ng 7th ghost ang kanyang buong pamilya. Nagtaka naman si Yan Tang nang marinig ito, kaya tinanong niya ang ating bida kung bakit hinayaan niyang bumalik si Ning-er kahit na alam niyang ito pala ang mangyayari. Nagsaad naman si Joe Fan na mas mabuti nang akalain ni Ning-er na nailigtas niya ang kanyang pamilya bago pa man siya mamatay. Kaya kahit na mamatay man ang kanyang pamilya, nagkaroon pa rin siya ng matiwasay na kamatayan dahil ito ang nasa isip niya. Nang marinig ito, agad namang sinuntok ni Yan Tang si Joe Fan at tinawag siyang basura. Tumilapo naman ang ating bida dahil sa lakas ng suntok na ito at sinabihan rin siya ni Yan Tang na muli na naman niyang niloko si Ning-er. Pagkatapos nito, agad nang naglakad palayo si Yan Tang, nagtanong naman si Joe Fan kung ano ang plano niyang gawin. Agad namang sinabi ni Yan Tang na aalis siya upang iligtas si Ning-er. Tumawa naman si Joe Fan nang marinig ito at tinanong niya si Yan Tang kung ano ang magagawa niya laban sa isang Heavenly Realm Master. Sinabi rin niya na ang agwat sa pagitan ng kanilang cultivation ay malayo, kaya kahit anong gawin niya, wala siyang magagawa laban sa Elder ng Yuming Valley. Tinanong niya rin ito kung hindi niya ba natatandaan na muntika na silang mamatay sa kamay ng Elder kahit na ginamit na nila ang lahat ng kanilang alas at formation array. Ngunit hindi naman nakinig dito si Yan Tang at sinabi niyang mas mabuti na ito kaysa manood na lang sila na mamatay si Ning-er. Dagdag pa niya, batay sa naging laban nila sa ika-7 Elder, kahit na natalo sila, nagkaroon pa rin sila ng advantage sa kanya. Agad namang sinabi ni Joe Fan na ang dahilan nito ay ang pag-ambush nila sa Elder at dahil na rin sa formation na ginawa niya, kaya nakalaban sila ng sabayan sa isang Heavenly Realm tulad ng ika-7 Elder. Kaya tinanong niya si Yan Tang kung may mga array na rin ba siyang nakahanda para magawa nila ito sa kanya. O baka naman iniisip lang ni Yan Tang na sumugod doon ng diretso at hingin sa Elder na patayin sila nito. Nainis naman si Yan Tang nang marinig ito, ngunit kahit na ito ang kanyang nararamdaman, tama ang sinabi ni Joe Fan sa kanya. Ngunit ang kinaiinis lamang niya ay ang attitude na pinapakita niya na para bang wala siyang plano na iligtas si Ning-er. Kaya sinabi na lang niya na alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Joe Fan sa lahat ng bagay dahil isa siyang demonyo. Kaya naiinis niyang sinabi na kung isa nga siyang totoong tao at totoo sa kanyang sinabi, tutulungan niya rin si Ning-er na makaligtas sa sitwasyon na ito. Pinaalala niya rin sa kanya na siya mismo ang nagpangako sa kanya na ilalabas niya si Ning-er sa lungsod na ito, kaya dapat niyang itong gawin. Kaya agad nang umalis si Yan Tang at sinabihan si Joe Fan na isa lamang siyang duwag kung hindi niya matutupad ang pangako na ito. Nagsaad naman si Joe Fan na kahit pumunta man doon si Yan Tang, wala siyang magagawa kundi panoorin lang ang kamatayan ni Ning-er. Ngunit agad namang sinabi ni Yan Tang na ayos lang sa kanya ito, dahil mas nanaisin niya pang mamatay kaysa maging duwag na katulad niya. Agad namang tumalikod rin si Joe Fan at napuno ng pagkainis ang kanyang mukha. Ngunit nagsaad siya na siya mismo ang gagawa ng paraan upang mailigtas si Ning-er. Matapos ang ilang oras na paghahanap, natagpuan ni Joe Fan ang isang kuweba. Agad siyang gumawa ng isang array na napapalibutan ng maraming bato. Pagkatapos, inilabas niya ang mga pakpak ng Thunder Skylark at inilagay niya ito sa gitna ng array. Sinabi niya na hindi niya inaasahan sa buhay niya na gagamitin niya ang mapanganib na teknik na ito para sa isang tao lamang. Ngunit ito lamang ang madaling paraan upang makakuha siya ng malakas na kapangyarihan sa loob ng maikling panahon upang malabanan niya ng sabayan ang demonyong 7th ghost. Dahil kung wala siyang taglay na malakas na kapangyarihan, tiyak na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na matalo ang demonyo sa isang laban. Pagkatapos nito, ginamit na ni Joe Fan ang kanyang ginawang array at kasama sa array na ito ang Diamond Quicksand na kanilang nakuha noon. Pumalibot sa kanya ang Diamond Quicksand at sinabi niya na ang amalgamation ng langit at impyerno ay nagsimula na. Hanggang sa tuluyang pinalibutan si Joe Fan ng Diamond Quicksand. Ang amalgamation ng Heaven at Hell ay isang proseso kung saan ang isang martial artist ay kayang gawing parte ng kanyang katawan ang mga materyales na taglay niya, na nagre-resulta sa isang katawan na gawa sa Diamond Quicksand. Kapag natapos na ang proseso, magiging matibay ang katawan ng martial artist at magiging invincible siya. Ngunit ang proseso na ito ay hindi madali dahil ito ay mapanganib.
Ang martial artist na dadaan sa ganitong proseso ay makakaranas ng sobrang sakit na para bang sinasaksak sila ng ilang libong beses ng paulit-ulit. Ang mas malala pa, sa isang maliit na pagkakamali lamang, maaaring mamatay ang martial artist at matuno ang kanyang buong katawan. Kaya sa oras na ito, ginagawa ni Joe Fan ang kanyang makakaya upang hindi mawala ang kanyang focus. Una niyang ginawa ang unang hakbang ng proseso, ang pagpino ng kalamnan. Agad na nakaramdam ng matinding sakit ang ating bida nang magsimulang pumasok sa katawan niya ang mga diamond quicksand. Napasigaw siya sa sakit, ngunit ginawa niya ang lahat upang pigilan ang kanyang sarili. Bigla namang lumabas ang pawis sa mukha ng ating bida at napatanong siya kung tapos na ba ang pagsasanib ng mga diamond quicksand sa kanyang kalamnan. Sa pagkakaalam niya, mawawasak ang kanyang buong katawan at papalitan ito ng diamond quicksand, pati na rin ang kanyang mga buto. Sa paraang ito, kapag natapos na ang pagkawasak ng kanyang buong katawan, magiging perpekto na ang kanyang katawan nang hindi ito nawawasak. Ngunit ang sakit na mararanasan sa proseso na ito ay napakatindi kaya maraming demon cultivator ang namamatay kapag ginawa nila ito. Naiisip ni Joe Fan na kung hindi lang dahil sa sitwasyon ni Ning-er, hindi niya nanaayos ang maranasan ang proseso na ito. Matapos ang ilang sandali, natapos na rin ang unang yugto ng proseso at nagsimula na ang ikalawang yugto, ang pag-refine ng kanyang mga buto. Nagsimulang pumasok sa mga buto ni Joe Fan ang mga diamond quicksand, at halos mawala siya sa sarili dahil sa sakit na nararanasan. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring mawala ng focus kaya hinawakan na lang niya ang kanyang bibig. Naisip niya na kung sumigaw siya dahil sa sakit ng proseso, tiyak na hindi niya kakayanin ang susunod na proseso kung saan ang mga organ naman niya ang dadaan sa ganitong proseso. Kaya nagdesisyon siyang kailangan niyang palakasin ang kanyang kaisipan. Naisip rin ni Joe Fan na kung hindi niya makakaya ang sakit na ito, tiyak na mawawasak ang kanyang kaluluwa at ikakamatay niya ito. Nagtaka rin si Joe Fan kung paano nabuo ng may-ari ng teknik na ito ang ganitong klase ng teknik, dahil walang sinumang tao na nanaayos ang ilagay ang kanilang sarili sa ganitong proseso. Nagsimula namang mawasak ang mga buto ng ating bida kaya muli na naman siyang napasigaw sa sakit at parang nawala na rin siya ng lakas dahil dito. Ngunit ang ikinababahala niya ay may huling yugto pa ang proseso na ito na kailangan niyang pagdaanan. Habang nakahiga sa kanyang array, naisip niya na ang susunod na hakbang ay ang pagkawasak ng kanyang buong katawan. Kaya natawa na lang siya na parang baliw at nasabi niya na hindi pa siya maaaring sumuko. Nagsimula na ang ikatlong yugto, ang pag-refine ng kanyang internal organs. Kaya nagsimulang pumasok ang mga diamond quicksand sa mga organo ng ating bida. Lumabas rin ang dugo sa kanyang bibig dahil sa proseso na ito. Pagkatapos ng ilang sandali, natapos na rin ni Joe Fan ang ikatlong yugto kaya ngayon ay dalawang yugto na lang ang natitira kaya siya ay natuwa ng kaunti. Ngunit bigla na naman siyang napasigaw nang pumasok ang diamond quicksand sa kanyang utak. Nagulat siya na ang huling yugto pala ay ang pag-reconstruct ng kanyang kaluluwa. Nabahala siya dahil kapag namatay ang kanyang kaluluwa, ito na ang magiging katapusan niya. Napansin rin ng ating bida na unti-unti nang nawawala ang kanyang paningin kaya sa tingin niya ay nagsimula nang mawala ang kanyang kaluluwa. Dahil dito, napatawa na lang siya ng malakas dahil hindi niya inakala na kahit siya ang demonic emperor ng Holy Land na nabuhay muli ay mamamatay lang siya sa proseso na ito. Ngunit bigla namang naalala ni Joe Fan ang imahe ni Ning-er kaya pinilit niyang labanan ang sakit na ito upang mailigtas lamang si Ning-er. Dahil dito, na-activate ang enerhiya na iniwan sa kanya ng imahe at nagsimula itong lumabas sa katawan ng ating bida hanggang sa pinalibutan nito ang buong array. Nagsimula ring mabuo ang malakas na enerhiya sa noo ng ating bida at ang enerhiya na ito ay kinain ang kanyang buong katawan. Sa kabilang banda, nakarating na rin ang matanda sa kanyang pamilya ngunit napansin niya na parang may kakaibang nangyayari dito. Napansin niya rin na wala na ang mga bantay ng kanyang pamilya at wala siyang makita na tauhan ng kanilang pamilya sa loob nito. Kaya nang subukan niyang suriin ang buong mansyon, nalaman niya ang presensya ng mga tao sa loob ng kanilang mansyon. Ang tao pala na naroon ay ang ika-7 elder ng Yuming Valley. Kaya agad siyang nagbigay galang sa kanya at humingi rin siya ng paumanhin dito. Nagsaad naman ang elder na sa loob ng 100 taon, ang kanilang pamilya ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng kanilang Yuming Valley. Sa mga panahong yon, wala siyang maalala na naging masama ang kanilang trato sa kanilang pamilya. Agad namang sinabi ni Ding Tian na tama ang sinabi ng elder, dahil kung wala ang kanilang Yuming Valley, wala sa ganitong estado ang kanilang pamilya ngayon. Tumawa ng malakas ang elder at naglakad ito papalapit sa kanya.
Hinawakan niya rin ang balikat ni Ding Tian at pinuri niya ang pagiging magaling nito sa pagsasalita. Sinabi rin niya na magandang bagay ito na ganito siya mag-isip sa kanilang Yuming Valley. Ngunit seryosong tinanong ng elder kung bakit nakipagsabwatan ang kanilang pamilya sa mga outsider upang nakawin ang Diamond Quicksand sa kanya. Agad namang nagdahilan ang matanda at sinabi niya na maaaring isang hindi pagkakaunawaan lamang ito dahil ang kanilang pamilya ay loyal sa kanila at hindi nila ito magagawa. Nagsaad naman ang elder na kahit siya ay hindi makapaniwala na gagawin niya ito sa kanya, dagdag pa niya na kung tama nga ang sinasabi ni Ding Tian na hindi nila magagawa ito. Tinanong niya ito kung nasaan na ang kanyang apo na si Ning Er. Galit na sinabi ng elder na ang kanyang apo ay nakipagsabwatan sa dalawang kumag at ninakaw nila ang kanyang Diamond Quicksand. Pagkatapos, namatay ang mga ito sa Spirit Mountain Beast matapos niyang labanan ang mga ito. Nanginig naman sa takot ang matanda at nasabi niya na mukhang tama nga ang sinabi ng mga bata sa kanya. Tumalikod naman ang elder at naisip niya na kahit hindi siya ang pumatay sa tatlong kumag na ito, tiyak niyang patay na ang mga ito. Dahil sa mga pinsala na natamo ng mga ito at sa pagdating ng isang halimaw noon. Hindi makakatakas ang mga ito ng buhay sa ikalawang area ng bundok. Ang kinaiinis lamang ng elder ay nawala na ang Diamond Quicksand sa kanya. Namatay rin si Ning Er na sana'y magiging human furnace ng kanyang proseso. Kaya nagdesisyon siya na ang mga bagay na ito ay kailangang pagbayaran ng Zhu family gamit ang kanilang buhay. Kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na ilabas na ang kanyang inihanda para sa matanda na ito. Nagulat naman si Ding Tian nang makita niya ang kawawang estado ng kanyang anak at mga apo na binugbog ng mga kumag na ito. Kaya siya ay nagalit at tinanong niya ang 7th elder kung bakit niya ginawa ito sa kanyang pamilya kahit na naging loyal sila sa kanila ng ilang daang taon. Ngunit hindi naman dito natakot ang elder at kinutya niya ang pagiging basura ng kanyang pamilya. Sinabi rin niya na hanggat nasa pangangalaga sila ng Yuming Valley, malaya siyang gawin ang lahat ng bagay na gusto niya. Nagsaad rin siya na hindi isang pamilya ang turing ng Yuming Valley sa kanila dahil mga asong bantay lamang sila na maaari nilang patayin kung sakaling gustuhin man nila. Kaya ngayon ay mas naiinis na ang elder dahil ang mga aso na ito ay nagawa pang lumaban sa kanila at nakawin ang kanyang pagmamay-ari kaya ang mga katulad nilang basura ay kailangan ng mawala sa kanilang lungsod. Nagalit naman dito si Ding Tian nang marinig niya ang sinabi ng demonyong elder na ito. Kaya agad niyang nilabas ang kanyang aura upang maghanda sa laban. Nang makita ito, natuwa naman ang elder dahil mukhang nais ng lumaban ang aso na ito sa kanyang amo. Kaya agad rin niyang ginamit ang kanyang aura at sinabi niya na oras na upang kumuha siya ng bagong aso na ipapalit sa kanilang pamilya. Nagtanong naman si Ding Tian kung nais niya bang gawin na human furnace ang kanyang apo kaya inalok niya ito ng kasal. Tumawa ng malakas ang elder at sinabi niya na talagang matalino ang matanda na ito. Nagsaad rin siya na matagal na nila itong ginagawa sa ibang pamilya ngunit hindi man lang nila nalaman ito. Ngunit siya ay sapat na matalino upang maunawaan na ito ang ginagawa nila. Kaya napatawa na lang siya dahil mukhang ito ang dahilan ng kanilang pagtataksil sa Yuming Valley. Mas nagalit naman dito si Ding Tian kaya agad siyang umatake upang patayin ang demonyong elder na ito. Ngunit bago pa man niya malapitan ang ikapitong elder, bigla itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Agad ring sumulpot ang elder sa gilid ng matanda at sinabihan niya ito na mabagal. Pagkatapos, inatake niya ito ng napakalakas kaya tumilapon ang matanda sa sulok ng silid. Napahawak rin ang matanda sa kanyang dibdib dahil sa lakas ng pinsala na natamo niya mula sa atake ng demonyo na ito. Ngunit agad namang ginamit ng elder ang pagkakataon na ito upang umatake muli, kaya tuluyan ang tumilapon ang matanda palabas ng kanyang mansyon. Isang malaking pagsabog rin ang naging resulta nito at tuluyan nang hindi nakagalaw ang matanda dahil sa lakas ng atake. Nagyabang naman ang elder at sinabi niya na nasa ikatlong yugto na siya ng Heavenly Realm. Kaya kung para sa kanya nakaka-rating lamang sa ganitong antas ay hindi siya mananalo sa kanya kahit ano pa ang gawin niya. Sinabi rin niya na ang agwat ng kanilang lakas at kakayahan ay parang langit at lupa, kaya kahit anong gawin niya ay hindi siya karapat-dapat na maging kalaban niya. Sinabi rin ng elder na ito ang magiging huling araw at katapusan ng matanda na ito. Ngunit huwag daw siyang mag-alala dahil susunod rin sa kanya ang kanyang buong pamilya. Nalungkot naman si Ding Tian dahil hindi niya inakala na ito ang magiging katapusan ng kanyang pamilya. Ngunit ang ikinasaya lamang niya ay hindi nahahabulin ng elder na ito si Ning Er dahil akala niya ay patay na ito. Ngunit bago pa man mapatay ng elder ang matanda ay bigla na lang siyang napatigil nang marinig niya ang boses ng isang babae.
Nang tingnan niya kung sino ito ay nagulat siya sa kanyang nakita dahil ang tao na ito ay si Ning-er. Kaya napatanong na lang siya kung paano ito nabuhay. Hindi makapaniwala ang elder dahil talagang nakauwi ng buhay ang babae na ito kahit na isang malakas na halimaw na ang nagpunta sa lugar kung saan sila naglaban noon. Ngunit sa ngayon ay hindi na ito mahalaga sa kanya dahil ibig sabihin lamang nito ay buhay pa ang kanyang human furnace. Agad naman na nagbigay ng kasunduan si Ning-er sa elder na pakawalan niya ang kanyang pamilya at kapalit nito ay sasama siya sa kanya upang maging human furnace niya. Ngunit binalaan niya rin ito na papatayin niya ang kanyang sarili kung hindi niya ito gagawin. Ngunit agad naman na sinabi ng elder na huwag masyadong mataas ang pagtingin ni Ning-er sa kanyang sarili dahil kahit na kailangan niya siya para maging human furnace niya ay maaari pa rin niya siyang palitan. Dagdag pa niya na wala siyang karapatan upang makipag-bargain sa kanya. Ngunit hindi naman dito nagpatinag si Ning-er at kanyang sinabi na alam niyang nagsisinungaling lamang ang elder. Sinabi rin niya na alam niyang kaunti na lang ang human furnace na pwedeng pagkuhanan ng Yuming Valley. Kaya alam niyang malaki ang halaga niya sa kanya. Kaya kung hindi siya papayag sa kasunduan na ito ay papatayin niya na lang ang kanyang sarili kasama ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos ay agad niyang sinugutan ang kanyang leeg. Nangamba naman si Ding Tian dito at agad niyang pinatigil si Ning-er. Kahit na ang elder ay nagpakita rin ng pangamba dahil maaaring mawala ang kanyang human furnace pag nagpatuloy ito. Nang makita ito ni Ning-er ay nasabi na lang niya na mukhang totoo nga ang kanyang sinabi. Bigla namang nagtanong ang elder kung buhay pa ba ang demonyong batang kasama niya sa Spirit Beast Mountain. Nagulat naman dito si Ning-er dahil alam niyang ang tinutukoy ng elder ay si Zhou Fan. Kaya agad niyang sinabi na patay na ang tao na ito at ang katawan niya ay nandoon pa rin sa lokasyon kung saan sila naglaban. Nagmungkahi rin siya na maaari itong puntahan ng elder kung hindi siya naniniwala sa kanya. Ngunit hindi naman dito naniwala ang elder at kanyang sinabi na huwag siyang lokohin ni Ning-er. Sa buong buhay niya ay kaunti pa lamang ang mga taong nakakatalo sa kanya, kaya hindi niya matanggap na ang pinaka-nagpahirap sa kanya ay isa lamang bata. Ang malala pa ay nabigo rin siya na mabawi ang Diamond Quicksand sa bata na ito at nagtamo rin siya ng malaking pinsala sa naging laban nila. Kaya nasabi na lang niya na talagang tanga si Ning-er kung sa tingin niya na maniniwala siya sa kanya na patay na ang demonyong bata na yon. Sinabi rin niya na talagang hindi niya alam kung gaano siya kamatalino kaya sa tingin niya ay maloloko siya nito. Sa tingin rin ng elder na mukhang ang bata na yun rin ang nagturo sa kanya na gawin ito. Nabahala naman si Ning-er nang marinig ang sinabi ng elder. Nang makita ang reaksyon ni Ning-er ay napagtanto niya na buhay nga ang bata na yon. Kaya nagsaad na lang siya na sa ngayon ay hahayaan na lang muna niya ang mga ito. Pumayag rin siya na huwag patayin ang pamilya ni Ning-er dahil wala na siyang magagawa. Natuwa naman si Ning-er nang marinig ito. Ngunit agad namang inatake ng elder ang matanda gamit ang kanyang sandata hanggang sa lumabas muli ang dugo sa katawan nito. Nagalit si Ning-er sa ginawa ng elder dahil akala niya ay pumayag na ito sa kanilang kasunduan. Ngunit agad namang sinabi ng elder na pumayag siya sa kasunduan na huwag patayin ang mga ito, ngunit hindi ibig sabihin ito na hindi niya maaaring bugbugin ang mga ito. Dagdag pa niya na mataas ang antas ng cultivation ng kanyang lolo kaya hindi na siya makapaghintay na malaman kung hanggang saan niya makakaya na subukan ang kanyang limitasyon. Naglakad palayo ang elder at sinabi niya na sa oras na makarating na sa Yuming Valley si Ning-er, pakakawalan na niya ang kanyang buong pamilya. Nagsaad naman si Ning-er na dapat sundin ng elder ang kanyang pangako, tumawa naman ang elder at sinabi niyang gagawin niya ito. Agad rin na tinawag ng elder ang kanyang mga tauhan upang dalhin si Ning-er sa kanyang kwarto upang makapagpahinga ito. Dagdag pa niya na bukas na nila dadalhin si Ning-er sa kanilang Yuming Valley. Agad namang sumunod dito ang mga tauhan at makikita natin na naroon ang kalaban ni Zhou Fan na si Yang Ming. Natuwa rin siya nang makita niya ang magandang babae na magiging human furnace ng kanilang elder. Dahil dito ay nabahala na lang si Ning-er dahil sa kumag na ito. Habang paalis na si Ning-er, nagtanong naman si Yang Ming kung may plano na ba ang elder kung paano nila papatayin ang Lu Clan. Sinabi rin ni Yang Ming na ang kanilang butler na si Zhou Fan ay magiging malaking problema sa kanila sa hinaharap. Bigla namang nagulat si Ning-er nang marinig niya ang pangalan ng kanyang brother Zhou Fan. Nagtanong naman ang elder kung may pinagsabihan ba si Yang Ming na iba tungkol sa pagkamatay ng kanilang dalawang elder sa kamay ng Zhou Fan na ito. Agad namang sinabi ni Yang Ming na hindi niya ito ipinaalam sa iba. Dahil kung malaman ito ng lahat ay tiyak na magiging kaiyahiya ang kanilang Yuming Valley. Sa tingin niya rin na hindi maniniwala sa kanya ang kanilang patriarch kapag ipinaalam niya ito sa kanya.
Tumawa naman ang elder at sinabi niyang kahit siya ay hindi maniniwala sa kanya kung sinabi niya ito sa nakaraan. Dahil walang pagkakataon na ang isang bata ay makakayang mapatay ang kanilang dalawang elder. Ngunit ngayon, alam niyang totoo ito dahil nakalaban niya ang isang halimaw rin na bata na nagpahirap sa kanya. Kaya sa tingin niya ay iisa lang ang pagkatao ng Joe Fan na ito sa nakalaban niya. Nagtaka naman dito si Yang Ming kaya napatanong na lang siya kung ano na ang kanilang gagawin. Agad namang sinabi ng elder na sa ngayon ay kailangan muna nilang dalhin ang babae na ito sa Yuming Valley, pagkatapos ay hahanapin nila ang Joe Fan na ito at papatayin nila ito. Natakot naman si Ning-er nang marinig niya ito at naisip niyang magiging mahirap na ito para sa kanyang brother Joe Fan dahil nalaman na ng elder ang pagkatao niya. Kaya naisip na lang niya na sana ay nasa mabuting kalagayan lang ang kanyang brother Joe. Sa kabilang banda, nagulat naman ang imahe nang maramdaman niyang nawala na ang kontrol niya sa enerhiya na iniwan niya sa ating bida. Kaya napatanong na lang siya kung bura ba ng ating bida ang kanyang enerhiya o hindi naman kaya ay inangkin na niya ito kaya siya ay nakawala sa kanyang kontrol. Bigla rin siyang natawa dahil imposible itong mangyari. Nasabi rin ng imahe na talagang nababaliw na siya dahil imposible para sa mga tao sa kontinenteng ito na mabura ang kanyang enerhiya. Tumawa rin siya ng malakas dahil kahit na isang God-tier master pa ang mag-burn ng kanyang enerhiya ay hindi nito ito magagawa. Ngunit bigla namang napatigil ang imahe dahil napagtanto niya na kung nawala na nga ang kanyang koneksyon sa batang ito, hindi na niya alam ang paraan upang makita niya ito ulit sa hinaharap. Napagtanto ng imahe na alam niyang magkikita muli sila ng bata na ito, kaya hahayaan niya na lang muna ito. Samantala, natapos na ng ating bida ang proseso ng pagbabago ng kanyang katawan, kaya siya ay agad na lumabas sa kuweba. Hinawakan niya ang pader ng kuweba upang suportahan ang kanyang sarili sa pagtayo, ngunit bigla na lang itong nawasak, kaya namangha na lang ang ating bida. Natuwa rin siya dahil naging matagumpay ang kanyang ginawa, at sa ngayon ay napalitan na ang kanyang katawan ng diamond quicksand na mas matigas. Itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at sinubukan niyang suriin ang kanyang lakas, at napansin niya na nasa antas na ito ng level 5 Bone Forging Realm. Hinawakan rin ng ating bida ang kanyang mukha at napansin niya ang kakaibang apoy ng enerhiya na nabuo dito. Naisip rin niya na noong unang beses niyang natanggap ang apoy na ito mula sa imahe na nakausap niya sa kanyang kaisipan, hindi niya ito makontrol. Ngunit ngayon, kaya na niya itong gamitin, at ang malala pa, parang naging parte na rin ito ng kanyang katawan. Kaya napatawa na lang ang ating bida dahil sa tulong ng kanyang matibay na katawan at sa malakas na apoy na ito, walang sino man ang makakatalo sa kanya, kahit na mas mataas pa ang antas ng mga ito sa kanya. Ngunit bigla namang naalala ng ating bida ang rason kung bakit niya ginawa ito, kaya agad niyang ginamit ang kanyang mga pakpak upang maghanda sa kanyang pag-alis. Nagsuot na rin siya ng kanyang damit habang nag-iisip siya na oras na upang puntahan si Ning-er. Pagkatapos nito, agad na lumipad ang ating bida at sinabi niya na ito na ang magiging katapusan ng 7th Ghost.